Matagal na nakatitig si Raymond sa kanya, bago ito nakagalaw at ibinalik ang mga mata sa kanyang mga magulang. Alam niyang may galit ito sa kanya, at sigurado siyang alam na rin ito ang nangyari sa kanila ni Ralph. Palagi na lang niyang iniisip kung papaano siya hihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan dito. Kung makakaya lang niyang pagaanan ang loob nito, ay ginawa na niya. "Nandyan ka pala anak." Ang kanyang tatay ang unang bumati sa kanya. At bigla niyang naalala ang kasama niyang driver na nasa likuran niya. "Kuya, pababa na lang dyan sa upuan yung mga plastic," utos niya dito. Muli niyang hinarap ang kanyang ama. "Tay." Lumapit siya sa mga ito at nagmano. "Bakit wala ang asawa mo?" Agad ay tanong ng kanyang ina, na tumingin pa sa likuran niya, at nagbabaka sakali na nasa likuran niya si Ralph. "May importante pong inasikaso sa Manila, Nay, kaya hindi ko po siya kasama ngayon." Alangan niyang sagot sa kanyang ina. Napatango na lang ito pagkatapos. "Oh, bakit di mo man lang batiin ang kaibigan mong si Raymond?" Walang ano-ano ay tanong sa kanya ng kanyang tatay. "Matagal din kayong hindi nagkita, hindi ba?" Tinapik pa nito ang balikat ni Raymond. Doon niya muling tiningnan ang kanyang kaibigan, at nakita niyang napabuntong hininga ito pagdaka. "Kamusta ka na, Precious?" Ito na ang unang nagsalita. Nanibago pa siya sa tono ng boses nito. Hindi siya sanay na formal itong magsalita. Namiss niya ito ng sobra, lalo na ang kakulitan nito, kapag magkasama sila. "Ah, eto okay naman. Ikaw ba?" Naisipan din niya itong tanungin. Mas okay na ngayon. Makahulugan nitong sagot sa kanya. Parang may ibig itong iparating sa kanya, mula sa sinabi nito. Hindi na lang niya pinansin, dahil ayaw niyang mahalata ng kanyang mga magulang ang tampuhan nila. Naging maayos naman ang naging pagdalaw niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nanatili siya doon ng maghapon, maging si Raymond ay hindi rin agad umalis. Nakausap niya ito kahit papaano, pero mas madalas nitong kausapin ang kanyang mga magulang. Nalaman na rin nito na buntis siya, nang tanungin siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang pagbubuntis. "Precious," nilingon niya si Raymond, na biglang tumayo mula sa pagkakaupo sa upuang kawayan sa kanilang kubo. May kinuha ito sa wallet nito, at iniabot nito sa kanya. "Bago kong number." At iniabot nito sa kanya ang isang calling card, na may nakasulat na pangalan at contact number nito. Iniabot niya ang card sa kanya, itong nginitian. "Salamat. Kung may kailangan ka, o magawi ka sa Manila, tawagan mo ako." Bilin nito sa kanya. Muli ay may pinongkirot sa kanyang puso ang kanyang naramdaman. Sa kabila ng mga ginawa niya dito, ay mabait pa rin ito sa kanya, at katulad ng dati ay nag-aalala pa rin ito sa kanya. "Oo naman, isisave ko sa cellphone ko, Raymond." Nakangiti niyang sagot dito, at naging sapat na iyon para masilayan niya rin ang matamis nitong ngiti. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ito sa kanya, pati sa kanyang mga magulang na aalis na. Kailangan naman daw nitong bumalik sa Manila para sa trabaho. Siya naman ay pinagmerienda muna ng kanyang mga magulang, bago siya tuluyang umuwi. Tinawagan na rin kasi siya ni Ralph, kung nasaan na siya, at sinabi niyang pauwi pa lang siya. Banili na naman siya nitong huwag magpapagabi sa daan. At nakita niyang napapatawa na lang ang kapatid niyang si Isa, nang marinig nito ang sinabi sa kanya ni Ralph. "Hi ate, masyado naman atang possessive ang asawa mo ah." "Hindi naman, nag-aalala lang yun at buntis ako." Depensa niya. "May driver ka na kamong kasama, ay masyado ka pang bantay sarado." "Isa, huwag mo nang asarin ang ate mo. Ano ka ba? Natural lang naman na mag-alala lang si Kuya Ralph mo sa ate Precious mo." Sunod niyang narinig mula sa kanyang nanay. "Basta ako, pag nagkaasawa na ako, hindi niya ako pwedeng palaging uutusan sa dapat kong gawin no. May magkamali naman kaya sa anak ko?" ang tanong. May pang-aasar na tanong ng kanyang tatay na ikinatawa niya. "Tay naman, medyo ayusan mo naman kasi ang kilos mo anak, medyo pinuhan mo ang mga galaw mo, ganun ba? Hindi yang para lang lalaki." Reklamo ng nanay niya kay Isa. "Pinagkaisahan niyo naman po ako." Nagkairap na ang kapatid niya, nang sabihin iyon na naging dahilan na naman para tumawa sila ng malakas. Pagkauwi niya ng bahay ng kanyang mga biyenan, ay nadatnan na niya sa sala si Ralph, na halatang siya ang hinihintay. Naka-arko ang dalawa nitong kilay, at medyo masungit ang dating. Ano naman kaya ang problema ng lalaking ito?
Parang siya ang naglilihi sa itsura nitong hindi maipinta ang mukha. Babe. Pagdaka ay umupo siya sa tabi nito, at niyakap niya ang malaki nitong katawan. Hindi ito sumagot, kaya alam niyang may tupak naman ito. Pero kahit ganoon ay tinumbasan naman nito ang yakap niya, kaya nakahilig na siya ngayon sa dibdib nito. Babe, may problema ba? Tiningala niya ito para hanapin ang mga mata nito na mapupungay. Anong oras na babe? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ay huwag kang magpapagabi, at delikado para sa'yo at sa baby natin. Hindi mo naman ako sinunod. Reklamo nito sa kanya. Sabi na nga ba niya, tungkol naman sa pag-alis niya ang isyu nito. Babe naman, minsan na nga lang ako umalis, tapos magagalit ka pa. Sa kakila nanay lang naman ako nagpunta. Depensa niya. Hindi talaga niya ito maintindihan kung minsan sa sobrang protective nito sa kanya. Kahit na, next time huwag kang masyadong magpapagabi sa pagdalaw kila nanay, para hindi ako nag-aalala babe. Oo na po. Pinindot pa niya ang ilong nitong matangos, para kahit papaano ay mabawasan ang tampo nito. Mag-shower ka muna, then saka tayo kumain ng dinner. Bulong nito sa kanya, may kakaiba naman sa boses nito, kaya napatingin siya agad dito. Ralph Montemayor, ano na naman ang binabalak mo? Mataray niyang tanong dito. At sumilay bigla ang ngiti sa labi nito. Wala babe, gusto ko lang na mag-shower ka, para fresh pag natulog ka o hindi. Tayo, hindi ba? Halika na babe, akyat na tayo sa kwarto. Sunod nitong sabi, inalalayan pa siya nito sa paglalakad, kahit na maliit pa lang naman ang tiyan niya, at nakakalakad pa siya ng maayos. Sinunod niya ang sinabi ni Ralph sa kanya, na mag-shower muna bago sila kumain. Noong una ay kasama pa niya ito. Dapat na maligo pero pinagtulakan niya ito papalabas ng banyo, at lalo siyang hindi madadali sa paliligo, tiyak na maglalambing na naman ito sa kanya. Paglabas niya ng pinto ng banyo, ay nagulat na naman siya, at katulad kanina pagdating niya ng bahay, ay salubong naman ang mga kilay nito. Para namang may kaaway. Nang kaaway ang itsura nito. Bakit na naman po salubong ang kilay niyo mister? Tanong niya dito, habang tinatanggal niya ang nakapalupot na towel sa buhok niya. Imbis na sagutin siya nito, ay tumayo ito sa couch na kinauupuan nito, at saka nito iwinagayway ang card na bigay sa kanya ni Raymond. Hindi niya akalain na makikita nito sa loob ng bag niya ang card na iyon. Mukhang matinding paliwanagan naman ang mangyayari sa kanya. What's this? Una nitong tanong sa kanya. Calling card. Inusente niyang sagot na lalong nagpainis dito. Alam kong calling card ito, pero bakit may card ka ng Raymond na iyon babe? Did you see him? He looks really pissed. Oo babe. Binisita niya kasi sila tatay, kaya nag-abot kami sa bahay. Alangan niyang sagot dito. Hindi naman siya kinakabahan, pero parang may kung anong konsensya ang naramdaman niya, dahil alam niyang nagseselos naman ito sa kanyang kaibigan. Kasalanan naman niya, at hindi niya agad na itabi sa wallet ang card, para hindi na nito nakita na binigyan siya nito ng bagong number, para kung kailanganin niya ito, ay agad niya itong mako-contact. Nakita niyang omigting ang mga panga ni Ralph, at nagulat siya sa sumunod nitong ginawa. Nilakumos nito ang hawak nitong card, at itinapon sa trash bin sa loob ng CR nila. Napaawang ang mga labi niya sa ginawa nito. Nagpasalamat naman siyang na-save muna niya ang number ni Raymond sa cellphone, habang nasa biyahe siya kanina, bago nito gawin ang bagay na iyon. Ayokong nagkikita pa kayo ng lalaking iyon babe. You know how much I feel jealous. Kapag kasama mo siya hindi ba? Pero bakit parati mo pa rin siyang kinakausap, at nagkikita pa kayo? Hindi naman pasigaw ang sinabing iyon ni Ralph, pero alam niyang hindi nito gusto ang katotohanang ang kaibigan niya, ay minsan nitong naging karibal. Imbis na salubungin niya ang inis nito, ay nilapitan na lang niya ito, kahit na hindi pa siya nakakapagsuot ng damit pang tulog. Nilingas niya ang isa nitong braso, at sa kanya inilapit ang labi niya sa balat nito. Huwag ka nang magalit babe, nagkwentuhan lang kami ni Raymond, at kaya lang naman niya ibinigay ang bago niyang number, ay baka raw mapunta tayo ng Manila, at kailanganin natin ng tulong niya, madali ko siyang mako-contact. Pagdadahilan niya dito, na mukhang hindi rin ito nagustuhan. We don't need him. Kaya kitang protektahan kahit saan ka pang lugar mapadpad babe. Sagot nito sa kanya na ikinangiwi na lang niya. Ano pa ba ang gagawin niyang palusot dito,
para hindi na ito mag-isip ng kung ano tungkol sa kanila ni Raymond. Maliban sa napaka-possessive ay seloso rin ito. Lihim siyang natuwa sa kaalamang iyon. Bigla niyang naisip na lambingin ito, upang miba ang atensyon nito. At magkalimutan na nito ang bagay na pinagtatalunan nila. Hinawakan niya ang pisngi nito, at hinimas pababa gamit ang mananipis niyang daliri. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay sa parte ng Adam's apple nito, kaya naramdaman niya ang paglunok nito. Mukhang nagtatagumpay na siya sa kanyang binabalak. At ganun na nga lang ang gulat niya, nang walang ano-ano ay nilusob siya nito ng halik sa labi. Napabulong lang siya sa ginagawa nitong mapagparusang halik sa kanya. Hindi nagtagal ay mabilis pa sa 4:00, at naihiga na siya nito sa kama, at dahan-dahang hinalikan. Mabigat ang pakiramdam ni Precious nang gumising siya isang umaga. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, kaya hinawakan niya agad ang kanyang tiyan, na bahagya ng nakaumbok. Hinimas-himas niya ito at saka kinausap. "Baby, sana okay ka lang dyan sa loob ng tiyan ni Mommy ah. Magpalaki ka ng mabuti para matuwa si daddy mo." Katulad ng dati ay hindi naman niya naabutan si Ralph sa kama nila. Wala naman itong nabanggit sa kanya kagabi, nalakad nito ngayon araw, kaya nagtataka siya, kung bakit maaga itong gumising. Kung hindi naman kasi ito umaalis ng bahay, ay hinihintay muna siya nitong magising, at sabay silang bumababa para kumain ng umagan. Saan kaya nagpunta ang isa na yun? Nakanguso niyang tinungo ang banyo para maligo, para makababa na siya at makakain ng umagan. Para kasing may gusto siyang kainin na hindi pa niya maisip kung ano. Kaya pagbaba niya ng kusina, sa kanya titingnan kung ano ang masarap na kainin. Dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan, nang makasalubong niya si Michelle, na may dalang isang set ng plato, tinidor at kutsara. May bisita kaya, dati naman ay parating sakto ito, kung magdala ng gamit sa dining area. "Michelle," tawag niya dito at agad naman siyang nilingon nito. "Si Sir Ralph mo, nakita mo ba?" Una muna niyang tinanong dito. Lumapit ito sa kanya bago magsalita. "Opo ma'am, nandoon po sila sa dining area." Parang kinakabahan nitong sagot sa kanya. Bigla siyang nanibago sa boses nito. "Ganun ba, sige puntahan ko na lang siya." Pagdaka ay sagot na lang niya rito. Pero nagulat siya nang bigla ay hawakan siya nito sa braso. "Ma'am Precious, nandoon din po si Ma'am Isabel," bulong nito sa kanya. Napatingin naman agad siya dito, nang marinig niya ang pangalan ng kaibigan ni Ralph, na ipinakilala nito sa kanya noong mismong araw ng kanilang kasal. Hindi niya makakalimutan ang itsura nito, maging ang paraan, kung paano siya nito tingnan mula ulo hanggang paa, hindi iyon basta mawawala sa isipan niya. Nalukot ang mukha niya, nang maalala niya ang pangyayaring iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Mayroong itinatagong kung anong galit sa kanya ang babaeng iyon, at sigurado siyang may pinanggagalingan ang lahat ng iyon. Magkasabay nilang tinungo ang dining area ni Michelle. Pinona siya nito, habang nasa likod naman niya ito. At nakasunod. Pagbungad niya sa dining area, ay agad niyang nakita si Ralph na nakaupo sa isa sa mga silyang nandoon. At ang lalo niyang ikinabigla ay katabi nito si Isabel. Habang ang dalawa nitong kapatid, ay tahimik lang na kumakain, samantalang ang mga magulang nito ay kinakausap si Isabel na halatang nagpapansin sa mga taong kaharap nito. Nagsalubong ang kilay niya, dahil sa nabungaran niya. Ngunit agad naman siyang napansin ng mga ito, partikular si Ralph na napatayo bigla nang makita siya. Sinalubong siya nito upang alalayan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay napahinto ito sa paglalakad, habang hawak ang kamay niya, dahil hindi nito alam kung saan siya iuupo. Ang platong gamit nito ay nakatabi kay Isabel. Si Isabel naman ay bahagyang nakataas ang gilid ng mga labi nito, at kitang-kita niya ang mapang-uyam nitong tingin sa kanya. Tinitigan niya muli si Ralph, kung ano ang gagawin. Kaya alam niyang hindi ito comfortable ng mga sandaling iyon. Kaya siya na ang gumawa ng paraan para mabawasan ang tensyon nito. "Mamaya na lang ako kakain babe, may nakalimutan nga pala akong kuhanin sa kwarto pagbaba. Kumain ka na ng umagan mo." Sabi ko na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Ito naman ay parang nahihiya, at hindi kayang salubungin ang mga titig niya. Tinanggal niya ang pagkakahawak ng kamay nito sa kanya, at tangka na siyang tatalikod nang bigla, ay magsalita ang biyenan niyang lalaki.
Oh precious, saan ka pupunta? Kumain ka na ng umagon. Sabayan mo kami at nandito si Isabel, isa sa mga kaibigan ni Ralph. Sige po papa, may kukunin lang po ako sa kwarto saglit. Pagdadahilan niya dito. At tumungo na lang ito bilang sagot sa kanya. Hindi na niya nilingon si Ralph, at malumanay siyang naglakad pabalik sa kwarto nila. Balot ng inis ang pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Nang sapitin niya ang kanilang kwarto, ay padabog siyang naupo sa couch. Kinuha niya ang throw pillow na nasa likod niya, at sa kanya ito inilagay sa kanyang tiyan. Naiinis siya at gusto niyang kalmayan ang sarili niya. Pero wala siyang maisip na paraan. Naisip niya biglang kuhanin ang kanyang cellphone. At inilagay niya ang earphone sa kanyang tenga. Tumayo siya sa couch at nagpatugtog ng love songs. Binuksan niya ang balcony ng kwarto nila, at doon siya tumayo habang nakikinig ng music. Napapikit pa ang mga mata niya, habang dinadama niya ang sariwang hangin na dumadantay sa balat niya. Pilit niyang iwinawaksi ang imahe na nakita niya sa baba kanina lamang. Ayaw niyang patalo sa nararamdaman niya, at alam niyang makakasama iyon sa kanyang pinagbubuntis. Nasa ganoon siyang pwesto, nang biglang may humaklit ng kanyang baywang, at niyakap siya nito ng patalikod. Sa amoy pa lang ng katawan, at sa paraan ng pagkakayakap sa kanya, ay alam niyang si Ralph ito. Kabisado na niya ang mga bisig nito, pati ang amoy nito, ay hindi siya maaaring magkamali. Nanatili siyang nakapikit at pilit niyang kinokontrol ang damdamin niya, upang hindi nito maramdaman ang inis niya dito. Hanggang sa ito na mismo ang nagtanggal ng earphone sa kanyang mga tainga, at ipinihit siya nito paharap dito. Wala na siyang ibang choice, kung hindi ang salubungin ng mga mata nito. Kita niya ang pilyong ngiting gusto nitong itago, pero nahalata naman niya agad. Bakit? Mataray niyang tanong dito. Wala po, sabi mo may kukunin ka lang dito, bakit hindi ka na bumaba? Malambing nitong tanong sa kanya. Nawala na ako ng ganang kumain, kaya hindi na lang ako bumaba. Pagdadahilan niya dito. Gusto sana niya itong kastiguhin, kung bakit hinayaan itong maupo si Isabel, kung saan siya nauupong silya kapag kumakain, pero naisip niyang wala naman sa lugar ang pinagsesentimiento niya, kaya tumahimik na lang siya, at hinintay na lang niya itong magsalita. Babe, galit ka ba? Hindi na nito napigil ang itanong sa kanya. Galit? Ako? Bakit naman ako magagalit? Kunwari ay kalmado niyang sagot dito. Because of what happened earlier. Hindi naman sinasadya ni Isabel na maupo sa tabi ng inuupuan ko. At hindi ko naman siya basta pwedeng paalisin na lang bigla, kaya naabutan mo siya kanina, next to my chair. Idinikit pa nito ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Mas lalo tuloy niyang naamoy ang gamit nitong pabango. Gustong-gusto niya itong inaamoy, lalo na at magkayakap sila sa gabi. Panandalian siyang natahimik, parang sinusulit niya ang sandaling katabi niya ito. Babe, say something. Huwag ka nang magalit, she's my friend, that's why, palagi siyang pumupunta rito. Depensa naman nito sa kanya. Na ikinainis na niya. Kaibigan. Oo, kaibigan mo siya, siya ano ang tingin sa'yo? Tinanggal niya bigla ang mga braso nitong nakayakap sa kanya, at muli niyang ibinaling ang tingin sa malawak na tanawin sa labas. Babe, ito na ang umiba ng pwesto, para makita ang kanyang mukha. Pinilit niyang iiwas ang kanyang mata, para kunwari ay ayaw niya itong makita, pero hinawakan ni Ralph ang pisngi niya gamit ang dalawa nitong malalaking kamay, para magtama ang kanilang mga paningin. Bumaba ka roon at baka hinahanap ka na ng kaibigan mo. Asak niya dito. Hindi na siya nakapagpigil, at humalagpus na ang emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ako bababa kung hindi kita kasama. Kailangan mong kumain, kaya pinagdala kita ng umagan mo. Bigla ang pag-iiba nito ng topic. Halatang ayaw nitong pag-usapan ang kaibigan nitong si Isabel. Ayokong kumain, busog pa ako. Moktol niya, pero nakita niya ang pag-iba ng aura nito. Nagsalubong ang mga kilay nito, alam niyang galit na ito pag ganoon. Babe, wala kang dapat na ikaselos. Kaibigan ko lang si Isabel, alam nila papa yun. Pati ng mga kapatid ko. Ayokong nagkakaganyan ka dahil makakasama sa baby natin. Kung ganyan ka mag-isip, seryoso nitong sabi sa kanya. Tama naman ito, at talagang hindi dapat niya idinadamay ang anak nila. Sa selos at inis na nararamdaman niya. Kaya wala na siyang nagawa nang akayin siya nito sa couch.
na pinanggalingan niya, at doon niya nakita sa side table nila na nakapatong ang isang tray ng pagkain. Tinabihan pa siya nito sa pagkain. Nang makita nitong parang tamilmil siya sa pagkain, ay ito na ang nagpakain sa kanya, hanggang sa naubos na niya ang dala nitong pagkain. Pagkatapos niyang kumain, ay parang bahagyang gamaan ang pakiramdam niya, siguro ay dahil si Ralph ang nagpakain sa kanya, at kasama niya ito ng mga oras na iyon. Pinilit din siya nitong ubusin ang gatas na nasa baso, bago siya tumayo. Babe, gusto mo bang bumaba na tayo? Maya-maya ay bulong nito sa kanya. Nakayakap siya dito at nakasandal ang ulo niya sa dibdib nito, habang nakaupo sila sa couch. Kaya tiningala niya ito para sagutin. Baka nandoon pa si Isabel. Ayokong bumaba, makikita ko naman siya. Inirapan niya ito kunwari, pero sa gilid ng mga mata niya, ay nakita niyang napangiti si Ralph. Naramdaman din niyang lalong hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Saka hinawakan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha, upang magtama ang kanilang mga mata. Babe, ikaw lang ang babae sa buhay ko, ikaw lang at ang anak natin ang pinakaimportanteng tao para sa akin. Gamit ang mga daliri nito, ay hinimas ni Ralph ang makinis at maputi niyang mukha. Aaminan niyang kinilig siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, para siyang kinikiliti na hindi niya maintindihan sa tuwa. Dapat lang. Matapang niyang sagot sa asawa. Ako lang at ang anak natin ang dapat mong iniisip at kasama, hindi ang ibang babae. Muli ay idinikit niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, at masuyo niyang pinakinggan ang tibok ng puso nito, na animoy may nagkakarerang kung ano sa loob niyon. Opo, I love you babe. Hinalikan pa nito ang kanyang ulo, at hinimas ang kanyang tiyan na nakaumbok na. Dinaman niya ang bawat haplos nito sa kanyang tiyan, at nagdulot iyon ng kakaibang saya sa kanya. Pakiramdam niya ay napawi ang lahat ng inis na nabuo sa dibdib niya kanina, dahil sa ginagawa nito sa kanyang tiyan. Matapos ang ilang saglit, ay tiningala niya ito muli para sagutin. Love you too babe. Nagniningning sa saya ang mga mata niya nang sambitin niya iyon sa harapan ni Ralph. At sa huli ay ginawaran siya nito ng isang matamis at maalab na halik.